Good morning mga ka-SP. Ay, ilang araw hindi nakapag walking exercise. At dahil nag-uulan, kaya loob lang ng camping. Kaya meron lang kasama si Dudong. Siyang kasama ko nag-walking ngayon. It's my day. Thank you Lord for the day. Kaya lang hindi maganda yung unang bungad ng birthday ko. Bad news kasi namatay yung pinakahuling tuta na anak ni Duday at saka ni Dudong. Walang natira kahit isa. Kaya makakasad kasi ayaw magpad. Ayaw kasi magpadede ng nanay eh. Kaya ayan, kahit anong gawin namin, ipilit sa kanya yung mga babies niya. Inaalisan niya. Ako na lang nagpapadede, kaya lang nga ayaw din. Iinom ng konti tapos wala rin. Iba talaga yung gatas ng ina saka yung nayayakap ng mother yung mga anak. Anyways, move on. Kahit nakakalungkot. Kaya ito, walking muna kami dalawa ni Dudong. See you later guys. Aga kong tinapos yung walking ko kasi hindi pa naka-order ng ano eh. So kailangan ko po ng palengke yan konti lang yung natakbo ko, nalakad ko pala kami pang sabi na kami lulutuin ulang. Kaya kailangan mabilis, mabalik. Punta ng palengke. Tapos meron pa akong kasamang kulit. Wala kami ginawa kundi stop. At habulin at awatin ko siya sa mga kakasalubong na mga aso. Mga kapulan. Pagkagad sa aming aso. So, ayan. Kailangan kong tumakbo ng palengke. So, ipit sila tayo na yan. Live lang ako. Ako nainitan ako kasi nag-walk ako eh. Basang-basa yung ko buko. So, going to palengke. Kamaya na lang ulit. Yan, akong naiwan dito sa sasakyan. Kasi walang parkingan. Yan, si Pia na lang bumili sa palengke. Kaya dito muna ako waiting. Walang papasukan. Ayun, may kwento ko lang. July 1, nanganak si Duday. Mga hapon na. So, lumabas yung anak niya, 5. After niya mga anak, tinatabi namin sa kanya yung baby niya. Ayaw niya. So, yun ang problema. Hindi isa kaya lang, sino kayang susunod? Sino sunod doon? Sinagot. Yung kakang susunod. Anyways, ayun. So, ayaw niyang magpadede. Talagang, meron pong video na nagagalit siya dun sa mga tuta. Pinakagat nga niya eh. So, hiniwalay ko muna pansamantala. Sabi sa akin nila, tita, baka daw gawa ng parang may postpartum. Meron pang ganun? May aso ba nagpa-postpartum? So, hindi ko alam. Hindi na yan namin baka sakaling sa susunod na araw eh, intindihin na yung mga anak. So, nagdumali akong pumunta ng pet shop para bumili ng gatas. Yung goat's milk, pang replacement dun sa gatas ni Duday.
So nakatuwid, pinadede ko yung mga puta niya. Okay pa malakas pa sila nung malakas pang dumede. On the second day, yan na, medyo parang nanghihina na, July 2. Parang medyo hindi na maganda yung lagay. Ikot ka muna nandiyan ng border Sige. Nagpalis yung kanina baka mamaya pa yung Okay. So, yun ang sabi. Ikot lang muna ako. So, to be continued, kailangan muna umikot kasi baka mahuli ng enforcer. Ano pa naman sa mata ng enforcer yung mga nagpa-park. Kaya, alis muna ulit. Ikot na lang. So, back to, Duday's babies pala. Yun. So, anong nangyari? On the second day, July 2, medyo dumidede pa rin naman. Kaya lang pinipilit ko pa rin ilagay sa kanya. Tinatayuan niya. Ayaw niya talagang madikit sa kanya. Nung mga araw na yun, medyo nagkakagulo na kami kasi kailangan na rin namin maglipat kinabukasan. So, nag-ayos-ayos din ako ng ibang mga gamit. At saka yun nga, busy din sa pamamalengke, ganyan. So, ilang araw ko puyat. Mula July 1 na yan. Dire-diretso yung puyat ko. Tapos, on July 3, 4. Tama, July 4. July 3 pala, sorry. July 3, lumipat na kami. So, nabusy kami masyado. Nilapag ko lang yung mga sa kama. Nilapag ko lang yung mga babies, yung crib ng babies sa kama dahil nag-aayos nga kami ng mga gamit dahil kailangan nga namin, dahil nga naglilipat na nga kami. So yun, makita-kita ko ang mga babies nasa lapag na. Binitbit pala na itong si Duday. Kaya wala, binitbit lang niya pero hinayaan niya lang gumapang-gapang. Hindi, akala ko naman gusto niya ng padidehin. Edi binigay ko sa kanya. Ayaw din. Hindi naman po pwedeng hindi hahawakan yung mga puta niya. So, nangyari ulit. Pinadede na naman. Hanggang sa yung iba doon, parang mahina na. So, ayaw na rin dumede. July 4, sunod-sunod na silang nawala. Una, dalawa. Isa. Tapos isa ulit. Tapos, akala ko may mabubuhay na isa pa. Kasi parang feeling ko siya lumalaban. Feeling ko lumalaban siya kasi pilit niyang ibinubuka yung bibig niya kapag lalagay ko yung baby dun sa bibig niya. So sumisip-sip siya pero mahina na. Ayun. So hanggang kanina madaling araw minomonitor ko siya. So okay pa, hinahawakan ko, gumagalaw pa siya, pero ayaw na niyang dumede. Kaya sad to say, kanina umaga pagkagising ko, wala na siya, nakanganga na, matigas na. Ayun, nakalungkot lang kasi kahit isa wala na nang nabuhay dun sa mga anak niya. Nag-pray ko pa naman, sabi ko sana kahit isa lang may mabuhay, sana yun na lang yung gift sa kanila. Pero siguro may dahilan kaya hindi na nabuhay. Yun lang, sa susunod hindi ko na talaga siya hahayaan. Ipapakapunta na sila dalawang ni Dudong para kahit pabayaan ko sila dyan, hindi mabubuntis si Duday. Yun lang yung kwento ko about the babies. Paano yung hanggang 5 days journey nila dito sa mundo na nabuhay sila. 5 yung babies, 5 days lang din tinagal. So today is July 5 and it's my birthday. So nakakalungkot man, but I still have to celebrate my birthday because this is the gift of God. Salamat sa Diyos sa buhay na ibinigay niya sa akin. Yun lang po. Mamaya ulit. See you around.